Ngayong araw, pag-usapan natin ang tungkol sa kalabasa. Sa mundo ng kalusugan at wellness, ang kalabasa ay isang napakasikat na bida. May mga taong itinuturing itong gulay ng mahabang buhay o himalang gulay, sinasabing kaya nitong labanan ang kanser at tulungan sa pagdumi na may mga mahiwagang epekto. Ngunit kasabay nito mayroon ding mga kumakalat na nakakatakot na babala sa internet na nagsasabing kung mali ang pagkain ng kalabasa, ang laso nito ay maihahalin tulad pa sa arsenic at maaari pang maging sanhi ng kamatayan. Ang dalawang magkasalungat na pahayag na ito hindi ba tila napakalaki ng kontradiksyon at nagdudulot ng pag-aalala at pagkalito sa inyo? Ang kalabasa ba ay isang anghel o isang demonyo? Dapat ba talaga nating kainin ang kalabasa? At kung kakainin natin, paano ito kakainin sa pinakaligtas at pinakamabisang paraan? Huwag mag-alala sa video natin ngayon. Sasamahan ko kayong alisin ang ulap ng kalituhan at kilalanin nating muli ng lubusan ang matagal na nating kaibigang ito, ang kalabasa. Hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga kwentong walang basehan. Sa halip, gagamitin natin ang mga totoong kaalaman na pinagsasama ang modernong nutrisyon at tradisyonal na karunungan sa kalusugan upang sabihin sa inyo kung ano talaga ang mga kabutihan ng kalabasa at kung ano ang mga panganib na dapat ninyong iwasan habang ninanamnam ang sarap nito. Para sa ating mga kaibigang nasa katanghalian at katandaan, na ang iba't ibang paggana ng katawan ay unti-unti nang nagbabago. Bumagal na ang metabolismo, humina na ang kakayahang tumunaw ng pagkain at maaaring meron pang mga problema sa mga malalang sakit. Kaya naman, sa usapin ng pagkain, kailangan nating maging mas maingat. Ang nilalaman na ibabahagi natin ngayon ay direktang may kinalaman sa inyong pang-araw-araw na kalusugan sa pagkain, kaya't mangyaring maglaan ng ilang minuto upang panoorin ito ng may pasensya. Naniniwala akong marami kayong matututunan. At mula ngayon, kakainin ninyo ang kalabasa ng may tamang kaalaman upang ito'y tunay na maging isang yaman sa inyong hapagkainan at hindi isang panganib sa kaligtasan. Bago tayo magsimula sa ating paksa, kung tunay ninyong pinapahalagahan ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, mangyaring i-click muna ang subscribe button at i-on ang notifikasyon upang hindi ninyo makaligtaan ang mga mas praktikal na kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. Dito, tinatalakay natin ang mga katotohanan sa kalusugan na ayaw pag-usapan ng iba. Nais ko ring malaman kung handa kayong sumama sa akin sa paglalakbay na ito. Kung pinapanood ninyo ang video na ito at nakakaramdam kayo ng parehong damdamin, mangyaring i-type ang 1 sa comment section. Kung hindi i-type ang 0, malugod ko ring tinatanggap ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. Sige, simulan na natin ang ating paksa para sa araw na ito. Maraming tao ang itinuturing ang kalabasa bilang isang ordinaryong gulay, ngunit sa katotohanan ang halaga nito ay higit pa sa inyong inaakala. Mula sa ginintuang laman nito hanggang sa mga buto na madalas ay hindi pinapansin at maging sa mga talbos at bulaklak ng kalabasa na kadalasang itinatapon, lahat ng ito ay maituturing na isang kayamanan ng nutrisyon. Tingnan muna natin ang mga konkretong benepisyo na maidudulot sa ating katawan ng regular at katamtamang pagkain ng kalabasa. Ang 5 pangunahing benepisyo ng kalabasa. Ang unang benepisyo ay ang pag-alis ng paninigas ng dumi. Pag-aayos ng gastric mucosa, ito ay ang tagalinis at tagapagtanggol ng bituka. Para sa ating mga nakatatandang kaibigan, habang tumatanda, humihina ang paggalaw ng bituka at karamihan ay nakakaranas ng problema sa hindi regular na pagdumi o kahit na pangmatagalang paninigas ng dumi. Ang kalabasa ay isang natural na solusyon sa problemang ito. Naglalaman ito ng 2 napakahalagang sangkap, isang uri ng water-soluble dietary fiber at pectin. Ang dietary fiber na ito ay parang isang malambot ngunit mabisang maliit na brush. Pagpasok nito sa ating bituka, sumisipsip ito ng tubig, lumalaki at nagdaragdag ng volume sa dumi na nagpapasigla sa mga pader ng bituka, kaya't napapabilis ang epektibong paggalaw ng tiyan at bituka na tumutulong na mailabas ng mas mabilis at mas maayos ang mga basura sa bituka o ang mga naiipong dumi.
At ang pectin ay mas kahanga-hanga pa. Ito ay isang natural na gelling agent na may dalawang papel bilang pampadulas at bilang proteksyon. Sa isang banda kaya nitong sipsipin ng mga bakterya, lason at iba pang metabolic waste sa bituka, binabalot ang mga ito at inilalabas kasama ng dumi. Ito ay nagsisilbing isang paraan ng detoxification mula sa pinagmulan. Sa kabilang banda, bumubuo ito ng isang makinis na proteksyon sa ating tiyan. Para sa gastric mucosa, ito ay parang pagsusuot ng isang proteksyon na baluti na nag-iiwas sa direktang iritasyon mula sa magaspang at maanghang na pagkain. Pinoprotektahan ang gastrointestinal mucosa mula sa pinsala at mayroon pang kaunting tulong sa pagpapagaling ng mga umiiral na sugat mula sa gastric ulcer. Kaya kung mayroon kang gastritis o mahinang gastrointestinal function, ang pagkain ng nilagang kalabasa ay isang napakabanayad at napakabuting pagpipilian para sa tiyan. Ang ikalawang benepisyo ay ang pagpapalakas ng resistensya at pag-iwas sa sipon. Ito ay ang kalasag ng immune system ng katawan. Sa panahon ng pagpapalit ng panahon, malaki ang pagkakaiba ng temperatura sa umaga at gabi. Ito ang panahon kung kailan pinakaaktibo ang mga virus ng sipon upang magkaroon ng sapat na lakas ang katawan para labanan ang mga panlabas na mananakop na ito. Ang pinakapundamental na sandata ay ang ating sariling resistensya. Ang kalabasa ay naglalaman ng pumpkin polysaccharides na isang napakahusay na natural na immune booster. Malaki ang naitutulong nito sa pagpapataas ng aktibidad at kakayahang lumamo ng ating mga immune cells tulad ng macrophages na nagpapahintulot sa kanila na lumaban ng mas epektibo. Dagdag pa rito ang saganang vitamin C na isang mahalagang sangkap sa pagsuporta sa paggana ng white blood cells at pagtulong sa katawan na gumawa ng antibodies. Ang pagsasama ng dalawang ito ay parang pagtatayo ng isang matibay na pader sa loob ng ating katawan na epektibong tumutulong sa katawan na labanan ang mga sipon na dulot ng mga liusingsing bingdu at iba pang impeksyon. Ang ikalawang benepisyo ay ang pagprotekta sa mata at paglaban sa pagtanda. Ito ay ang beautician ng mga mata at balat. Ito ay dahil sa aman nitong beta-carotene. Ang beta-carotene na ito ay isang napakahalagang yaman. Mayroon itong dalawang pangunahing tungkulin. Una, ito ay isang malakas na antioxidant na tumutulong sa ating katawan na i-neutralize at alisin ang labis na free radicals. Ang mga free radicals na ito ay maihahalin tulad sa kalawang sa loob ng katawan. Patuloy nilang inaatake ang ating mga selula at isa sa mga pangunahing sanhi ng pagtanda ng balat, pagkakaroon ng kulubot at mga dark spots. Kaya ang pagkain ng mas maraming beta-carotene ay epektibong lumalaban sa oxidative stress na ito na nagpapabagal sa pagtanda at nagpoprotekta sa kalusugan at kinis ng balat. Pangalawa, kapag pumasok ang beta-carotene sa katawan, maaari itong maging vitamin A ayon sa pangangailangan ng katawan. Ang vitamin A ay napakahalaga sa kalusugan ng ating paningin. Tumutulong ito sa pagbuo ng light-sensitive substance sa retina na nagpapanatili ng ating normal na paningin sa dilim at pumipigil sa night blindness at paghina ng paningin. Para sa ating mga nasa katanghalian at katandaan na madalas gumamit ng cellphone at manood ng TV, na matagal gumamit ng mata, ang sapat na supply ng vitamin A ay napakahalaga para protektahan ang ating mahalagang mga bintana ng kaluluwa. Ang ikaapat na benepisyo ay ang pagpapabuti ng mood at pagtulong sa pagtulog. Ito ay ang pampakalma ng isipan. Naranasan niyo na ba yung pagdating ng gabi, nakahiga sa kama, palingon-lingon, at ang isip ay parang nanonood ng pelikula, hindi mapakali at hirap makatulog? O sa araw pakiramdam nyo ay may hindi maipaliwanag na tensyon at pagkabalisa? Baka makatulong ang kalabasa sa mga problemang ito. Ang kalabasa ay mayaman sa isang amino acid na tinatawag na tryptophan na hindi kayang gawin ng ating katawan at kailangan nating makuha mula sa pagkain. Ang tryptophan ay ang pangunahing sangkap sa paggawa ng happy hormone na serotonin sa ating utak. Ang trabaho ng serotonin ay tulungan tayong mag-relax,
patatagin ng emosyon, bawasan ng tensyon, at pagandahin ang mood. Kapag masaya ka at relax ng iyong katawan, ang sobrang pagka-excite ng utak ay napipigilan, kaya't mas madali kang makakatulog ng mahimbing. Kaya ang pagkain ng kaunting kalabasa sa hapunan, tulad ng isang maliit na mangkok ng lugaw na may kalabasa at millet, ay napakabuti para sa pagpapabuti ng kalidad ng tulog. Ang ikalimang benepisyo ay ang pagsipsip ng mga lason at pagprotekta sa atay at bato. Ito ay ang detoxifier at purifier ng katawan. Sa pagkain na kinakain natin araw-araw at sa hangin na ating nilalanghap, hindi maiiwasan na makasagap tayo ng mga bagay na nakakasama sa katawan tulad ng heavy metals, pesticide residues at iba pa. Ang kakayahan ng kalabasa na mag-detox ay pangunahing dahil sa pectin na paulit-ulit nating nabanggit. Ang pectin ay may napakalakas na kakayahang sumipsip. Ang molecular structure nito ay parang isang malaking net na kayang kumapit at bumalot sa mga sangkap na ayaw nating ma-absorb ng katawan tulad ng lead mercury at iba pang heavy metals, pati na rin ang ilang bacterial toxins. Pagkatapos inilalabas ito sa katawan sa pamamagitan ng dumi. Sa ganitong paraan, nababawasan ang bigat na pasa ng ating mga pangunahing organo para sa detoxification ang atay at bato at nagbibigay ito ng napakapositibong proteksyon sa dalawang mahalagang organong ito. Kapag naghahanda tayo ng kalabasa, madalas nating tinatapon ang malagkit na mga buto nito. Napakalaking sayang nito. Ang buto ng kalabasa, pagkatapos ng simpleng pagpapatuyo at pagsasangag, ay nagiging isang napakasustansyang pagkain. Inirekomenda ng mga gabay sa malusog na pagkain ang pagkain ng 25 hanggang 35 gramo ng beans at nuts araw-araw at ang buto ng kalabasa ay isa sa mga pinakamahusay na pagpipilian. Ang pagkain ng isang maliit na dakot araw-araw ay may mga benepisyong higit pa sa inyong inaakala. Mga benepisyo ng buto ng kalabasa. Ang unang benepisyo ay ang pagpapababa ng masamang kolesterol. Ito ay ang tagapagtanggol ng puso at mga daluyan ng dugo. Ang buto ng kalabasa ay naglalaman ng isang kemikal na tinatawag na phytosterols. Ang molecular structure nito ay kamukha ng kolesterol sa ating katawan. Sa bituka, nakikipagkompetensya ito sa kolesterol upang mauna itong maabsorb, kaya't epektibong pinipigilan ang pagsipsip ng masamang kolesterol, low density lipoprotein cholesterol, mula sa pagkain na tumutulong sa pagpapababa ng antas ng masamang kolesterol sa dugo. Ito ay napakahalaga sa pag-iwas sa mga sakit tulad ng atherosclerosis, coronary heart disease at iba pang cardiovascular diseases. Ang ikalawang benepisyo ay ang pag-iwas sa mga problema sa prostate. Ito ay ang bantay ng prostate ng mga kalalakihan. Para sa ating mga kalalakihang nasa katanghalian at katandaan, ang kalusugan ng prostate ay isang hindi maiiwasang usapin. Malinaw na ipinakita ng mga modernong pag-aaral na ang kalusugan ng prostate ay malapit na nauugnay sa antas ng zinc. Kapag kulang sa zinc ang isang lalaki, mas madali siyang magkaroon ng mga sakit sa prostate. At ang buto ng kalabasa ay isa sa mga pinakamahusay na pinagkukunan ng zinc sa mga pagkaing halaman. Kaya ang regular na pagkain ng plain na buto ng kalabasa araw-araw ay may napakahusay na epekto sa pagprotekta sa kalusugan ng prostate at pag-iwas o pagpapabuti ng mga kaugnay na problema. Ang ikatlong benepisyo ay ang pagpapabuti ng tulog. Ito ay ang natural na regulator ng tulog. Tulad ng laman ng kalabasa, ang mga buto nito ay mayaman din sa tryptophan na tumutulong sa paggawa ng serotonin at melatonin. Ang melatonin ay ang pangunahing hormone na direktang nagre-regulate ng ating sleep-wake cycle. Bukod dito, ang mga buto ng kalabasa ay mayaman din sa magnesium. Ang magnesium ay isang natural na muscle relaxant na tumutulong sa pag-relax ng mga nerbiyos at nagpapadali para sa katawan na makapasok sa isang relaxed state. Kaya ang kombinasyon ng tryptophan at magnesium ay ginagawang isang golden tandem ang buto ng kalabasa para sa pagpapabuti ng tulog. Para sa maraming tagalungsod, ang talbos at bulaklak ng kalabasa ay maaring ituring na basura sa kusina. Ngunit sa mga probinsya, ang mga ito ay masarap na pagkain sa hapagkainan.
Hindi lang sila masarap kundi ang kanilang mga benepisyo sa kalusugan ay hindi rin dapat maliitin. Mga benepisyo ng talbos at bulaklak ng kalabasa. Ang unang benepisyo ay ang pag-alis ng init sa katawang ito ay ang pampalamig sa tag-araw. Mula sa pananaw ng tradisyonal na gamutan sa pagkain, ang talbos at bulaklak ng kalabasa ay may katangiang malamig na may epekto sa pag-alis ng init, pag-detox, pagpapadalas ng pag-ihi, pagbawas ng pamamaga, pagpapalamig ng dugo, at pag-alis ng stasis. Sa mainit na panahon, kung pakiramdam mo ay mainit ang iyong katawan, iritable at uhaw, ang pagluto ng sabaw na may talbos ng kalabasa ay nakakapresko at hindi nakakaumay. Ang pagprito naman ng sariwang bulaklak ng kalabasa na binalutan sa harina para maging malutong nabing ay may kakaibang sarap. Hindi lang nito binubusog ang tiyan kundi tinutulungan din nitong linisin ang init sa katawan. Ang ikalawang benepisyo ay ang pagpapababa ng taba at pagpapapayat. Ang talbos ng kalabasa ay naglalaman ng napakaraming dietary fiber habang napakababa naman ng calories. Pagkatapos kumain ito, malakas ang pakiramdam ng kabusugan na epektibong nakokontrol ang dami ng kinakain. Kasabay nito, pinapabilis din ito ang paggalaw ng bituka na tumutulong sa paglinis ng ating bituka at pag-alis ng mga lason. Para sa mga kaibigang may mataas na blood lipids at gustong kontrolin ang timbang, ang pagkain ng ginisang talbos ng kalabasa o talbos na may bawang bilang pang-araw-araw na gulay ay isang napakagandang pagpipilian para sa kalusugan. Sige, pagkatapos nating pag-usapan ng maraming benepisyo ng kalabasa, ngayon ay papasok na tayo sa pinakapangunahin at pinakakritikal na bahagi ng ating talakayan ngayon. Gaya ng kasabihan, ang tubig ay maaaring magpalutang ng bangka, ngunit maaari rin itong magpalubog nito. Ganoon din sa pagkain. Kung tama ang pagkain ito ay pampalusog. Kung mali, maaari itong maging lason na nakakasama sa katawan. Ang kalabasa ay may katangiang mainit. Kung isasama ito sa mga hindi angkop na pagkain o kakainin ng mga taong may hindi angkop na kondisyon ng katawan, maaari itong magdulot ng malubhang problema. Ang sumusunod na 6 na kilalang bawal na pagsasamahin ay dapat ninyong tandaan. Una, kalabasa at karne ng tupa. Parang pagbuhos ng gasolina sa apoy nagdudulot ng paninigas ng dumi at kabag. Ang karne ng tupa ay isang paboritong pagkain sa malamig na panahon. Ito ay may katangiang mainit na nakakapagpainit at nagpapalakas. Ito ay isang tipikal na mainit na pagkain at ang kalabasa mismo ay isang mainit na pagkain. Kapag ang dalawang ito na parehong mainit ay kinain ng sabay sa malaking dami, ito ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Madaling mag-ipon ng sobrang init sa katawan na nagdudulot ng tinatawag sa tradisyonal na gamutan na key stagnation na nagpapakita bilang pamamaga ng tiyan, hindi pagkatunaw ng pagkain at paglala ng paninigas ng dumi. Lalo na sa mga kaibigang may mga nakakahawang sakit tulad ng sipon pulmonya o may lagnat na mayroon ng init sa katawan, dapat itong ganap na iwasan. Kung hindi palalalain ito ang init at lalong magpapalubha sa sakit. Ikalawa, kalabasa at suka, sayang ang nutrisyon, bumababa ang halaga. Maraming tao ang mahilig magdagdag ng suka sa pagluluto para magbigay ng lasa, ngunit ang ugaling ito ay dapat iwasan kapag nagluluto ng kalabasa dahil ang suka ay naglalaman ng acetic acid. Ang asidong ito ay direktang sumisira sa pinakamasaganang nutrisyon sa kalabasa, ang beta-carotene at iba pang bitamina. Ang intensyon ninyo ay kumain ng kalabasa para protektahan ang mga mata at labanan ang pagtanda, ngunit dahil sa pagdagdag ng suka, nawawala ang mga mahahalagang sustansya. Hindi ba't parang kumain ka lang sa wala? Kaya kahit na ito ay ginisang kalabasa, nilagang kalabasa o sopas na kalabasa, tandaan na huwag maglagay ng suka. Ikatlo, kalabasa at spinach. Parehong napipinsala, sinisira ang isa't isa. Ito ay isang tipikal na kaso ng vitamin conflict na dapat nating bigyang pansin. Ang spinach ay kilala sa pagiging mayaman sa vitamin C, habang ang kalabasa ay natural na naglalaman ng isang enzyme na sumisira sa vitamin C.
Kung ang dalawang ito ay lulutuin o kakainin ng sabay, ang enzyme sa kalabasa ay parang isang maliit na gunting na aatake sa vitamin C ng spinach. Sisirain ito at babawasan ang nutritional value ng spinach. Kasabay nito sa prosesong kemikal na ito, ang ilang sustansya ng kalabasa ay nababawasan din. Kaya upang masipsip ng ating katawan ang nutrisyon ng dalawang mahusay na gulay na ito sa pinakamataas na antas, mas mabuting kainin sila ng hiwalay o sa magkaibang pagkain. Ikaapat, kalabasa at kamote. Isang starch bomb nagdudulot ng problema sa tiyan at bituka. Maraming tao ang nag-aakala na ang kalabasa at kamote ay parehong malusog na pagkain, mayaman sa dietary fiber, kaya't ang pagsasama sa kanila ay tiyak na mas mabuti para sa katawan. Ngunit sa katotohanan, hindi ito inirekomenda, lalo na ang pagkain ng malaking dami ng sabay. Ang problema ay nasa kanilang napakataas na nilalaman ng starch. Parehong mataas sa starch ang kalabasa at kamote. Kung sabay nakakainin sa malaking dami, lalampas ito sa kakayahan ng ating tiyan at bituka na tunawin ito sa isang pagkain. Ang mga starch na hindi natunaw ng maayos ay mananatili sa tiyan ng matagal at magfe-ferment sa tulong ng mga bakterya sa bituka na magdudulot ng maraming hangin na hahantong sa kabag, madalas na pagdighay, acid reflux at iba pang hindi komportableng sintomas. Para sa ating mga nakatatandang kaibigan na may mahinang gastrointestinal function, mas dapat iwasan ang ganitong paraan ng pagkain dahil magdudulot ito ng matinding discomfort sa tiyan. Ikalima, kalabasa at isdang espada beltfish. Maaring magdulot ng allergy malubha ang kahihinatnan. Ang isdang espada ay isang masustansyang isda mula sa dagat, mayaman sa dekalidad na protina at unsaturated fatty acids. Ngunit may mga nagsasabi na hindi ito dapat isabay sa kalabasa sa pagkainan. Posible na ang ilang bioactive compounds sa kalabasa ay maaaring magkaroon ng komplikadong chemical na reaksyon sa protina ng isda na bumubuo ng mga compound na mahirap tunawin. O para sa ilang taong may partikular na kondisyon, maaari itong maging isang allergen na madaling mag-trigger ng mga allergic reactions. Ang mga banayad na kaso ay maaring magdulot lamang ng pangangati ng balat at pamumula, habang ang mga malubhang kaso ay maaring magdulot ng pagkahilo, pagkawala ng malay at iba pang sintomas ng pagkalason. Ito ay isang kombinasyon na dapat nating pag-ingatan. Kung sakaling aksidenteng kinain ito ng sabay at lumitaw ang mga nabanggit na sintomas, maaaring subukang uminom ng gatas o sabaw ng munggo para sa paunang lunas. Ngunit kung hindi bumuti ang mga sintomas o mas lumala, dapat agad na magpatingin sa doktor at hindi dapat ipagpaliban. Ika-6, kalabasa at red dates jujubes. Nagpapalala ng impatso at hindi pagkatunaw ng pagkain. Ang red dates ay kilalang kilala bilang isang mahusay na pagkain para sa pagpapalakas ng ki at dugo, mayaman sa vitamin C. Ngunit mayroon din itong isang depekto. Ang balat nito ay naglalaman ng maraming magaspang na fiber na hindi madaling tunawin. Ang pagkain ng marami nito ay madaling magdulot ng kabag at hindi pagkatunaw ng pagkain. Samantala ang kalabasa ay mainit at ang pagkain din ng marami nito ay madaling magdulot ng key stagnation. Kapag ang dalawang pagkain ito ay pinagsama sa malaking dami sa isang banda, maaaring sirain ng vitamin C decomposing enzyme sa kalabasa ang mahalagang vitamin C ng red dates. Sa kabilang banda, pareho silang nagpapabigat sa digestive system na mas madaling magdulot ng kabag at impatso. Sa komunidad ng mga may diabetes, may isang napakakaakit-akit na kasabihan na kumakalat ang pagkain ng kalabasa ay nakakapagpababa ng blood sugar. Tama ba ang kasabihang ito? Ngayon, kailangan nating linawin ito ng lubusan gamit ang isang siyentipikong pananaw. Ang pinagmulan ng kasabihang ito ay dahil sa paghihiwalay ng mga siyentipiko sa isang aktibong sangkap sa kalabasa na tinatawag na pumpkin polysaccharides. Sa ilang mga eksperimento sa hayop, natuklasan ng mga mananaliksik na ang pag-iniksyon ng mataas na konsentrasyon ng purified pumpkin polysaccharide sa mga daga na may diabetes ay nagpapasigla sa aktibidad ng kanilang pancreas, nagpapataas ng produksyon ng insulin
at sa gayon ay nagpapababa ng kanilang blood sugar level sa isang tiyak na antas. Ngunit pakiusap bigyang pansin ng lahat ng kaibigan ang ilang mahahalagang kondisyon dito, eksperimento sa hayop pag-iniksyon at mataas na konsentrasyon ng purong extract. Ito ay ganap na naiiba sa ating pang-araw-araw na pagbili ng kalabasa sa palengke at pagkain ito. Una, ang mekanismo ng pagpapababa ng asukal ng pumpkin polysaccharides ay hindi pa formal na napatunayan sa mahigpit na mga klinikal na pagsubok sa tao. Ang katawan ng tao ay mas komplikado kaysa sa mga hayop sa laboratorio. Pangalawa at pinakamahalaga ang isang buong piraso ng kalabasa na ating kinakain. Bukod sa napakaliit na halaga ng pumpkin polysaccharides, ay naglalaman ng mas maraming starch at soluble sugars na mabilis na na-absorb ng katawan at nagiging glucose. Para sa mga pasyenteng may diabetes, ang epekto ng mga sangkap na ito sa pagpapataas ng blood sugar ay mas malaki kaysa sa hindi pa napatunayang epekto ng pagpapababa ng asukal ng kaunting pumpkin polysaccharides. May isang respetadong ospital na nagsagawa ng isang clinical na pag-aaral tungkol dito. Hayaan nilang sukatin ng 12 ng mga pasyenteng may diabetes ang kanilang blood sugar bago kumain, pagkatapos ay kumain sila ng 200 gramo ng ordinaryong kalabasa. Pagkatapos ng 2 oras, sinukat muli ang kanilang blood sugar. Ang resulta ay nagpakita na ang blood sugar ng lahat ng pasyente pagkatapos kumain ay tumaas ng malaki kumpara sa bago kumain, karaniwang tumataas ng 1 hanggang 2 mmol. Ang matibay na katotohanan ito ay nagsasabi sa atin na para sa mga taong may diabetes, ang pagkain ng kalabasa ay hindi nakakapagpababa ng blood sugar, bagkus ay talagang nagpapataas nito. Kaya pakiusap sa lahat ng ating mga kaibigang may diabetes mula ngayon, baguhin na ninyo ang maling paniniwalang ito. Huwag na huwag ituring ang kalabasa bilang gamot na pampababa ng asukal at huwag maniwala sa anumang mga remedyo na nagsasabing gamitin ang pagkain ng maraming kalabasa para kontrolin ang blood sugar. Ang tama at siyentipikong paraan ng pagkain nito ay ituring ang kalabasa bilang bahagi ng iyong pangunahing pagkain at palitan ito ng pantay. Halimbawa, kung inirekomenda ng isang nutrisyonista na kumain ka ng kalahating mangkok ng kanin, mga 100 gramo sa pagkain na ito, at gusto mong kumain ng kalabasa, maaari kang kumain ng mga 200 gramo ng nilagang kalabasa at alisin ang kalahating mangkok ng kanin. Sa ganitong paraan, masisiyahan ka sa sarap at iba pang benepisyo ng kalabasa habang kontrolado pa rin ang kabuang pagkonsumo ng carbohydrates na iniiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Kahit na maraming benepisyo ang kalabasa, hindi ito angkop para sa lahat. Kung kabilang ka sa sumusunod na 3 grupo ng tao para sa iyong kalusugan, mas mabuting bawasan o iwasan ang pagkain ng kalabasa. Unang grupo, mga pasyenteng may labis na init sa katawan. Ayon sa tradisyonal na gamutan, ang kalabasa ay mainit at maaring magpalala ng damp heat. Kung madalas kang nakakaramdam ng parang nasusunog na pakiramdam sa tiyan, hindi komportable, madaling matuyo ang bibig, at lalamunan, mahilig sa malamig na inumin, may mabahong hininga, madaling mamula at dumugo ang gilagid at matigas ang dumi. Malamang na ikaw ay may stomach heat na kondisyon. Sa kasong ito, ang pagkain ng mainit na kalabasa ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy na magpapalala sa init sa iyong katawan at magpapalubha sa iyong mga sintomas. Ikalawang grupo, mga pasyenteng may mainit na impeksyon sa ihi, hot stranguria. Ang hot stranguria ay isang terminolohiya sa tradisyonal na gamutan na halos katumbas ng acute urinary tract infection, UTI, sa modernong medisina, tulad ng acute urethritis o acute cystitis. Ang mga typical na sintomas nito ay ang pananakit o hapdi, sa pag-ihi madalas at biglaang pagnanais, na umihi dilaw at malabong ihi. Sa paggamot sa ganitong uri ng sakit na dulot ng damp heat, dapat sundin ang isang dieta na simple at may mga pagkaing malamig tulad ng winter melon, ampalaya munggo at iba pa. Ang kalabasa na mainit ay magpapalala lamang sa damp heat sa katawan
na hindi makakatulong sa paggaling. Ikatlong grupo, mga taong may allergy sa kalabasa. Bagamat napakabihira, may iilang tao na nagkakaroon ng allergic reaction sa kalabasa. Ang kalabasa ay maaari ring maging isang allergen. Kung pagkatapos kumain ng kalabasa, nakaranas ka ng biglaang pamumula ng balat pantal, pangangati o paulit-ulit na pagtatae, hindi pagkatunaw ng pagkain, sakit ng ulo, pananakit ng lalamunan, o kahit nahika, dapat mong paghinalaan na ikaw ay allergic sa kalabasa. Kapag nakumpirma ito sa pamamagitan ng karanasan o konsultasyon sa doktor, dapat mong ganap na iwasan ang pagkain ng anumang pagkain na may sangkap na kalabasa. Sige mga kaibigan, dito nagtatapos ang ating malalim na talakayan tungkol sa kalabasa. Sa huli, balikan natin ng mabilis ang lahat ng pangunahing punto na ating ibinahagi ngayon. Una, ang kalabasa ay may maraming benepisyo, nakakatulong sa pagdumi, nagpoprotekta sa tiyan, nagpapalakas ng resistensya, nagpoprotekta sa paningin at balat, at nakakatulong sa pagpapabuti ng tulog. Maging ang mga buto, talbos at bulaklak nito ay mahalagang pagkain para sa kalusugan, kaya't huwag itong sayangin. Ikalawa, kung mali ang pagkain, ito ay lason. Tandaan ang 6 na bawal na kombinasyon. Para sa inyong kalusugan, iwasan hanggat maaari ang pagsasabay ng kalabasa sa karne ng tupa, suka, spinach, kamote, isdang espada, beltfish at red dates, jujubes sa malaking dami. Kung hindi lang masasayang ang nutrisyon kundi maaari pang magdulot ng discomfort sa katawan. Ikatlo, ang pagpapababa ng asukal ay isang tsismis, dapat mag-ingat ang mga may diabetes. Ang kalabasa ay malinaw na nagpapataas ng blood sugar, hindi nagpapababa. Maaring kumain ito ang mga kaibigang may diabetes, ngunit ang kondisyon ay dapat itong ituring bilang pangunahing pagkain, kontrolin ng mahigpit ang dami, at gamitin itong pamalit sa kanin o tinapay. Ikaapat, may 4 na uri ng tao na dapat iwasan ang kalabasa: mga pasyenteng may stomach heat, mga pasyenteng may mainit na impeksyon sa ihi, acute UTI, at mga taong kumpirmadong allergic sa kalabasa. Mas mabuting huwag muna itong kainin. Meron pa akong isang espesyal na paalala para sa ating mga nakatatandang kaibigan. Ang food therapy ay isang mahalagang karunungan na minana natin sa loob ng libu-libong taon, ngunit hindi nito kailanman mapapalitan ang modernong medikal na paggamot. Anumang pagkain ay pagkain lamang. Ang papel nito ay bilang pantulong na pag-aalaga at pag-iwas, ngunit hindi ito maaaring gamitin para gamutin ang mga umiiral na sakit. Kapag nakaramdam tayo ng anumang hindi magandang sintomas sa ating katawan, ang pinakadapat nating gawin ay ang magpatingin agad sa doktor, maniwala sa siyensya at sundin ang payo ng mga profesional. Magsikap tayong lahat na maging matalinong tagapag-alaga ng ating kalusugan, hindi bulag na naniniwala sa lahat, kundi gamitin ang siyentipikong kaalaman para gabayan ang ating isipan. Balancing dieta, iba't ibang pagkain, sapat na ehersisyo at isang positibo at masayang pananaw sa buhay, ito ang pinakamatibay at pinakamaasahang daan patungo sa kalusugan at mahabang buhay. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang nilalaman natin ngayon sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay, mangyaring i-like at i-share ito sa kanila. Inaanyayahan ko rin kayong mag-subscribe sa aming channel, ang Siglang Ginto, at i-click ang maliit na bell para hindi ninyo makaligtaan ang bawat health sharing natin. Dito sasamahan ko kayong lahat na dahan-dahang maging malusog habang tayo ay tumatanda.